Isang kwentong nagbibigay aral para sa ating mga kabataan. Isang aral na madalas mangyari bilang mag-aaral. Isang batang nabuhay sa mundo ng walang magulang na kinamulatan. Kahirapan at diskriminasyon ang kinakaharap sa panahon ngayon. Walang karapatang ipaglaban ng sarili at pilit na pang-aapi. Bilang mag-aaral, dapat nating malaman na tayo'y nilikha para mahalin ang kapwa. Pansin ni Jaime ang napapadala sa pagsusuka ng kanyang asawa. Okay ka lang ba? Try mo kaya mag-PT, baka buntis ka. Makalipas ang 7 buwan, tuluyan nang umalis si Mang Jaime. Pero saan ka pupunta? Alis na ako, di ko kaya sustentuhan yan. Wag! Huwag mo akong pigilan. Di ba si Celine buntis yun? Ay, ba? Tulong! Tulong! Mga anak, makakatulungan niyo ako! Saan? May sumisigaw doon. Matapos humingi ng tulong si Celine, siya ay tinulungan at dinala sa ospital. Makalipas ng 15 taon nang isilang si Marco. Oh, hindi gagawa na. Nakakatawa ba yun? Ay, Nas, dahil tapos tayo sa tinalakin natin gagawin, hindi ba sila yung isang papel, sila yung magtataya isa. Uy, Marco, pahinga ako ng papel. Diyan na, Jonathan. Wala ka ng papel. Manghihingi lang din ako kay Elias. Gusto mong banatan kita? Hindi mo rin ako Elias. Huwag naman. Huwag na naman akong saktan. Manghihingi na lang ako. Pwede makahingi ng 2 papel para sa amin ni Jonathan at Elias. Sige, ito. Salamat. Ano? Jonathan, anong hingi yan? Ano to? Lahat, sir. Buga ka na naman ha? Kaya ano mo pinabangga mo, sir? Oh, gusto sa itong batang to ah. Punta sa guidance office ngayon na. Anong ginawa na itong estudyante mo? Hindi ko kung mga sa akin kaklase niya, tapos pinuli ko yung papel sa mga Hindi nyo. Ano na naman yan? Tama ba ang gawain mo sa inyong kamandaran? Tama ba na yung sagot mo ang sagot ng iba? Sagutin mo ako. Alam mo naman pala eh. Tiyo, nangangamba ako. Baka isuspendido ako sa paaralan na to. Ako nang bahala sa iyong guro. Nakausapin mo siya. At ikaw naman, hindi porket nasa mataas ako, gagawa ka na ng mga kasalanan at katarantaduhan dito sa ating paaralan. Sige na, mauna na ako. Baka may makakita pa sa atin. Dito kinukuha ni Marco ang pangangailangan niya sa araw-araw. Marco, anong ginagawa mo? Ah, nangangalakal ako para may pangkahit kami. Nasaan na yung mga magulang mo? Wala, yung tatay ko iniwan kami. Yung nanay ko naman nabaliw. Niyaya ni Elias na pumunta si Marco sa simbahan. Kinabukasan, Marco, ready ka na ba? Papakilala na kita sa kanila. Oo, kaso medyo kinakabahan ako eh. Tara na, huwag ka nang maiya. Padre, may gusto kong maging sakristan. Aba, maganda yan. Sino ba yung papasok ko? Makakagam mo, si Marco. Aba, mabuti yan, Iho. Ang mga pala si Padre kanila. Nay, kamusta niya dyan, Nay? Graduate na ako dahil sa tulong nila Padre Aguilar.
Graduate na si Marco at nagpapasalamat siya kay Padre Aguilar sa naging tulong nito upang siya ay makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Nasibak pa niya ng saktong kataga, siya ka na kung gagawa ng mga pakpak o pababa. Tinanggap ang bawat hamon ng mundo, lumaban, nakipaglaro ng apoy at patintero kay kamatayan. Bitbit ko ay panalangin, paglabas ng pinto, nakakapunit na ng hangin, sa salubungin ay ayakapin ko. Talaga nais manira ng pangalan, ngunit karamihan ay takot tumira ng harapan.